So, anong kahulugan po sa atin ngayon ng Biblia? It means that the Bible in its current form. So, current form. At yung bilang na mga aklat na ginagamit po natin ngayon, it means it is a fixed, closed, and final collection of books of the Old Testament and the New Testament, normative and regulative to Christian religious bodies and communities. So, ito na po yung naging standard ng pagkilos natin. At ito ay hindi po natin utang na loob doon sa Council of Ecumenicus at ng Council of Catholics, kundi ito ay utang po natin sa mga unang Kristiyano na pinatunayan ng dalawang bishop, particular na po si Anastasius at si Eusebius na kanilang ginagamit. No? So, yung po ginagamit natin na bilang na aklat ngayon, yan din po yung ginagamit ng mga unang Kristiyano. Samantala yung po mga ibang kagaya po ng Katoliko, yung mga Eastern Orthodox Church, gumagamit po sila ng higit na mas maraming aklat kaysa po sa ginagamit natin. Bakit po? Sapagkat po yung ginagamit na pseudepigrapha o yung mga counterfeit na sulat ng unang panahon ay patuloy po na ginagamit nila hanggang sa panahon po natin. Kaya po yung mga false doctrine na nagsimula ng panahon ng mga apostol, nagpapatuloy po hanggang ngayon. Okay? Ngayon, meron po tayong 39 books sa Old Testament na ito ay nasulat sa Hebrew at Aramaic. Meron po tayong New Testament, 27 books. Total po natin ay 66 books. No? Ngayon, hindi po tayo marunong ng Hebrew, ng Aramaic, ng Greek. Diba? Hindi po natin mababasa. Kailangan i-translate po ito sa wikang na naiintindihan natin. Yung wikang naiintindihan natin yan, kung tawagin po yan ay living language. Ang living language, ang ibig po sabihin yan, lahat po ng definition at kahulugan ng bawat salita ay maaari po magbago. Halimbawa po, yung salita pong bachelor. Yung pong bachelor po, nung mga late, nung mga 1500, ang bachelor po, kapag sinabi natin bachelor ngayon ay single. Tama ba? Bachelor. Ibig sabihin single, di ba? Pagkaraniwan natin. Pero sa panahon po nila, ang ibig po sabihin ng bachelor ay farmer or cavalier or young knight. Okay? So, nagbago po yung bakit? Sapagkat ang English ay isang living language. Kaya nga po yung tinatawag, meron tayong New King James Version at meron tayong previous not King James Version. Magkapareho lang po, magkaiba lang po yung mas advanced po yung English na ginamit sa New King James Version. Ano po ang ibig sabihin po natin? The message of the scripture are preserved in the original language because Hebrew, Aramaic, and the Greek languages used in the Old Testament and the New Testament are all dead language. So yung meaning po niya fixed dun sa original language. Hindi po mababago yun. Okay? All autographs were lost, possibly destroyed during the Roman persecution. So lang, maski po yung mga sulat na actual na sulat ng mga apostol, wala po tayo dyan. At yung pinaka-brutal po na nangyari sa panahon ng tinatawag na persecution sa mga unang Kristiyano, naganap po sa kamay ni Diocletian. Na kung saan po, kanyang nirequire lahat ng Kristiyano na sumamba sa Diyos-Diyosan ng mga Romano at ipagkaloob sa kanila. O isurrender lahat ng scripture na ginagamit nila upang sulukin. So yun po ay nagsimula po ng panahon ng 100 AD hanggang po sa panahon ng Diocletian. No? Kaya po maaaring sa bahagi nila napasama po yung mga tunay na sulat ng mga apostol. So we don't have the autograph of the New Testament. So thousands of Greek manuscripts exist today with varying degree of differences. So marami pong kopya. CP, kopya ng Greek manuscript. At lahat po sila, hindi po sila isa. Meron po silang pagkakaiba. Kasi nung panahon nun, hindi po uso ang Xerox copy. Sinusulat po na kamay. At maaaring sa kanilang pag-CP, nagkakamali po sila ng pagkopya. Okay? So thousands of Greek manuscripts exist today with varying degrees of differences, around 6,000 or around 6,000 po ang Greek manuscript po natin yun. Early codices had no distinct separation of the Old and the New Testament. Noong pong panahon, yung pong codices po, yung pong aklat ng codice,
pag pinasa po natin, wala pong siyang book ng Old Testament and New Testament. Sinipit po natin yung derecho. Meron lamang pong patlang, pero po wala pong separation ng page identifying the Old Testament and the New Testament. Old Testament means the Holy Scriptures used by the Hebrews or by the Jews, and the New Testament are used by the Christians. Pero sa panahon po natin ngayon, yung Old Testament and New Testament, malaki po ang nagiging epekto nito sa kaisipan ng mga Kristiyano at ng mga mangangaral. So tandaan po natin, yung pong separation ng Old and New Testament, ito po ay ginawa ng tao. So done by an inspired man, the separation appeared from the 7 CE codices onward. No? Nung pong kanila na pong sinisipi ang Biblia, yung mga aklat ng luma ng Biblia, doon na po nagsimula yung tinatawag na paghiwalay ng lumang tipan at ng bagong tipan. The words, ngayon, ano pa po ang kalalagayan? Ito po yung characteristic ng manuscript natin, no? Unang-una po, wala na po tayong tunay na sulat ng mga apostol. Pangalawa, yung po tinatawag ng mga Greek manuscript po natin, napakarami at iba-iba po, magkakaiba po siya sa mga wordings. At yung early codices po natin, kaya wala po tinatawag na separation between the Old and New Testament. At yung pong paghiwalay ng luma at bagong tipan, ginawa po ng mga tao hindi kinasiyan o walang kasi na Diyos. Ngayon, additional po, yung pong tinatawag na manuscript po natin, words and sentence in the early manuscript, yung po tinatawag natin uncials, written, ibig sabihin ng uncials, written in capital letter. Okay? Mga nasulat po sa malaking titik po. Without space, no punctuation marks, and no chapter and verses. Okay? Punctuation marks gradually appeared in the later minuscule Greek manuscript from the 4th CE and its standardization in the 9th CE. So na in-introduce po yung tinatawag na punctuation marks at yung iba-iba pang marking noong panahon po ng 400 CE. At yung standardization nito ay nangyari po noong 9th CE. So nagbigay po ako ng sample. Ayan po yung uncial, makikita po yung uncial. Dire-diretso po siya, malalaking letter. Mababasa po natin, maski po, yung original, hindi ko nahirapan akong basahin eh. Hindi ko nababasa. At yung pangalawa, yung tinatawag na yung pangalawa, that is minuscule. That is the minuscule. Yung number 1 po, yan yung uncial, kung saan yan po ay malalaking letter. At yung tinatawag, yung pangalawa po, that is the minuscule. Yung maliliit na letter dito. Magsimula po yung minuscule, doon na po nagsimula yung paglalagay po ng punctuation mark. Okay? Kaya mapapansin po natin sa number 1, wala pong patlang ang bawat salita. Dire-diretso po siya. Okay? Ito na po. Noong 1205 AD, Stephen Langton, siya po siyang cardinal. Siya po cardinal ng Canterbury ng Catholic Church. Siya po ang nag-introduce ng chapter systems sa Latin. Followed by, in 1551, Robert Stefano, siya po isang lexicographer. Siya po isang protestante pero dating katoliko. Inadapt po niya yung tinatawag na chapter system pero dinagdag po niya yung verse system. Okay? Ngayon, ang problema po sa chapter and verses, ginagagamit po ito sa panahon ngayon para ihiwalay yung talata sa kanyang konteksto. Diba? Nagagamit po para maiwalay sa kanyang konteksto. Kaya nga mapapansin po natin, sabi ng Iglesia ni Cristo, ano sabi sa Oseas 11:9? Ikaw ay tao at hindi Diyos. Bakit po? Ginagamit nila yung talata para ihiwalay anong konteksto? Ikaw ay tao sapagkat ikaw ay sinungaling. So wala po yung kinalaman sa pagiging Diyos ni Cristo. At hindi po yung tumutugma dun sa question na pumapayag ba ang Diyos na ang tao ay maging Diyos? Hindi po yun. Ang base ng tinatawag na Hosea 11 verse 9.